It's parvo season na naman at marami na naman po tayong mga ka-fur parents ang humihingi ng advice dahil sa parvovirus. Gaya ko, ang fur babies din nila ay nakakaranas ng ganitong nakamamatay na sakit. Pero disclaimer lang po, hindi po ako ang right person to ask about your fur babies' condition. Mas maganda pa rin po na magpa-consult kayo sa pinakamalapit na vet clinic sa inyo. Itong mga ibabahagi ko ay mga personal experiences ko lamang. Itong video natin ay ang mga dapat tandaan para maiwasan ang nakamamatay na sakit na ito. Kaya, if you're interested, please keep on watching. Hi guys, it's me again, Kate Sigala, and welcome back to my YouTube channel. Before we start, please do subscribe my YouTube channel, like my videos, and hit the notification bell para mas updated kayo sa mga bagong video ko. Huwag nyo rin kakalimutan guys, meron akong FB page kung saan nag-upload ako ng mga mini vlogs ng mga aso ko. Ano nga ba ang virus na ito? Ang canine parvovirus sa aso ay nakamamatay na sakit, lalo na kapag hindi ito naagapan. Ito ay karaniwang tumatama sa mga 10 months and below na aso o yung mga puppy. Delikado ito sa mga puppy na may hina ang resistensya. Huwag din pong makampante dahil meron din pong mga adult dogs na tinatamaan ng nakamamatay na sakit na ito. Ano-ano nga bang mga sintomas na pwede ninyong makita sa mga asong may ganitong uri ng sakit? Unang-una ay ang loss of appetite. Ito yung walang ganang kumain. Kahit bigyan nyo sila ng pagkain nilang favorite nila, hindi nila yan papansinin dahil nga wala silang ganang kumain. Meron din namang ibang dahilan kung bakit walang ganang kumain ng mga aso ninyo. Pero, pag nahaluan na ito ng pangalawa, ang panghihina or pagiging matamlay ng aso mo, ay kabahan ka na. Dahil baka may seryosong iniinda ito. Once na napansin nyo na to sa mga alagang aso ninyo, obserbahan na at agapan agad. I-quarantine mo na agad kung may kasama pa kayong ibang aso. Pangatlo ay ang pagkakaroon ng lagnat. Ang normal temperature ng mga aso ay mula 38 hanggang 39 degrees Celsius. Madali lang malaman kung may lagnat ang isang aso. Gumamit lang ng thermometer, ipasok sa puwet, at i-check. Kung wala nito, pwede ninyong kapain ang mga singit-singit or tenga, kilikili at mismong mga paws nila. And syempre kapag medyo mainit, ibig sabihin may sinat na siya. Parang tayo rin mga tao, di ba? Yung ibang symptoms ay hindi visible kasi yung aso ang nakakaramdam. Kaya best way to do ay kapag napansin na walang ganang kumain at matamlay ang aso ninyo, ay ipacheck na agad ito. Kung wala ka namang pampagamot or pampacheck up sa aso mo, i-observe mo ito ng 24 to 48 hours. Kapag di pa rin kumakain, i-force feed mo na. Paano ba mag-force feed? I'll give you an example. Pumili ng favorite niyong food, whether chicken liver or mismong chicken, haluan ng gulay, sayote, carrots, potato, kalabasa, or malunggay. Best. Pakuluan niyo lahat yun hanggang sa lumambot. To the point na kaya niyo na siyang i-mash. I-blender para mas pino. Lagyan ng konting sabaw. Kung hindi kayang i-force feed gamit ang kutsara, one way ay ilagay ito sa pinakamalaking syringe or container na may patusok at i-force feed. So, ganun nyo siya papakainin. Ito naman ang pinakasintomas para makapag-confirm na merong parvovirus ang aso mo even without testing. Number 1 ay ang vomiting or ang pagsusuka. Kadalasan greenish ito. Pangalawa ay ang weight loss or unti-unti siyang pumapayat kasi nga wala siyang ganang kumain. Pangatlo ay ang dehydration since wala nga talaga siyang ganang kumain. Kaya best way to do ay to mix dextrose powder sa pagkain nila at sa mga inumin nila. At ang pinakamalala nito ay ang pagtatain ng dugo. Usually ito ay malansa. Severe parvovirus, umaabot niya ng 3 to 7 days nang walang ganang kumain ng aso ninyo. Delikado na yan. Gawin niyo na lahat para mabuhay ang alagang aso ninyo. Kung pera ang problema ninyo, ang daming ways para magkaroon tayo ng pera. Pwede kayong humingi ng tulong sa social media accounts ninyo, sa TikTok, pwede yan. Tandaan, ang pera na ibabalik pero ang buhay ng mga alagang aso natin ay hindi. Ayan, paano nga ba nagkakaroon ng parvovirus ang mga alagang aso natin? Simple lang, parang COVID-19 lang yan. Kaya best way to avoid ay ang paglilinis. At sa panahon ngayon, tag-ulan,
iwasan munang ipasyal ang mga alagang aso natin sa labas. Mas okay kung nasa bahay lang muna sila kaysa magkasakit. Best way to avoid it, magpabakuna. Ulitin natin, magpabakuna. Kung walang pampabakuna, laging maglinis sa bahay at dapat healthy foods lagi ang pinapakain. Mapunta tayo sa home remedies. Ito, maraming mga nagtatanong nito kung ano nga bang home remedies ang pwede nating ibigay sa kanila kung wala tayong pampavet. Paano nga ba natin sila mapapagaling kahit hindi tayo nagpa-consult sa vet? Unang-una, agapan na natin agad. Pag matamlay or walang ganang kumain ng 2 days, i-force feed na agad. Huwag na nating hintayin lumala ito at magtain na ng dugo na malansa. Pangalawa, bilang isang fur parent, dapat lagi tayong merong dextrose powder. It is a must. At ang panghuli, I love and care. I think this is the best home remedy na maibibigay nyo sa kanila. Huwag nyo silang iiwanan sa tabi nila if meron man silang iniindang sakit. Nararamdaman kasi nila na nilalaban nyo sila at lalo din silang lalaban. Be patient din. If gusto mong mabuhay ang alaga mo, magsakripisyo ka talaga. Bantayan mo, if not 24/7, literally, kahit at least nakikita mo sila every time nagigising ka. Wala akong pinainom sa aso ko na herbal and such. Purong love and care lang talaga. Seryoso yun. Force feed, and of course, itong dextrose powder. Ayan, paano nga ba natin maiiwasan ang sakit na ito? Sabi ko na kanina, huwag munang ipasyal ang mga alagang aso natin sa labas, magtiis muna. Laging mag-disinfect ng bahay, magbigay ng vitamins, dapat healthy ang mga kinakain, at exercise na din. Baka may magtatanong na naman sa inyo, ano nga ba ang gamot sa canine parvovirus? Bagaman walang specific na gamot sa virus na ito, may magagawa pa din tayo. Best way talaga na pwede natin gawin ay ang ipacheck sila sa vet. Yes, magastos, pero ayun talaga yung best way na gawin natin for our dogs. Marereseta din kasi ng vet yung mga right medicines para sa dogs natin. At masuswero din sila if kailangan nilang maswero. Makikita ninyo sa ginawa kong video na ito na about sa parvovirus na kung saan ang isa sa mga aso ko ay nakaranas ng gantong nakamamatay na sakit. At dahil naagapan siya at sinunod natin yung mga medications na binigay ng vet sa kanya, gumaling siya. Lagi nating tatandaan mga ka-fur parent na ang pera ay naibabalik. Pero ang buhay ng mga alaga natin ay hindi. Maraming paraan para maibalik yung perang nagastos natin para sa kanila. Alam kong mahal natin ng mga fur baby natin, kaya lahat gagawin natin para sa kanila. Tandaan, mas maikli ang buhay nila kumpara sa atin. Kaya gawin nating memorable ang buhay nila. Kaya uulitin ko, pabakunahan ninyo ang mga alagang aso ninyo. Tandaan, prevention is still better than cure. Bago tayo bumili or mag-ampon ng isang alagang aso or pusa, lagi nating tandaan mga ka-fur parent na maging sila ay nagkakasakit din. Hindi lang tao kundi pati sila ay nadadapuan ng mga sari-saring sakit. Kaya dapat lang na maging alerto tayo at maalam tayo sa mga karaniwang sakit na dumadapo sa mga alagang aso natin. Ayun lamang guys, sana nakapulot kayo ng mga tips or some reminders para may apply ninyo sa mga alagang aso ninyo na may sakit. Kung kasalukuyang positive ang fur baby ninyo, alalahanin nyo lang yung mga tips na binigay ko. Alam kong gagaling din ng mga fur babies ninyo, tiwala lang. Kasama natin si God. Kung may iba pa kayong tips or reminders para sa nakamamatay na sakit na ito, please don't hesitate to comment it or ask it below. If may natutunan kayo sa video na ito, please do like my video at huwag din kakalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Please share also my video para makapag-spread tayo ng informative video para sa mga ka-fur parent natin. Bye guys!